Professor, sa kontradaya din po ba, ililalabas ninyo o ilalabas nyo rin sa inyong mga websites or social media accounts yung listahan naman ng mga party list group na na-research ninyo na totoong nire-representa nila ang mga marginalized sector para sa mga kapatid natin na halimbawa totoong mga health workers sila o teacher na talagang ito talaga para sa inyo itong party list group na Opo. ito? Tama po yon kasi ang listahan namin, ano yan in the order of their ballot numbers. Usually ganon. O kaya minsan naman ginagawa naming alphabetical para mas madaling maintindihan. So itong dataset nito, just like in the past, open source po yan. So freely available. Tapos ito, parang guide ito sa mga tao kung sino yung, para magbigyan sila ng idea kung sino yung karapat-dapat sa kanilang iboboto. So, tama ka, DJ Chacha. So, lahat ng party list pag-aaralan at mula dun sa datos, people will get an idea kung alin yung quote-unquote matino at alin yung quote-unquote na hindi matino. So, lahat po yan i-cover po namin. Opo. And Sir Professor, hindi ba din kaya, kasi wala pa ho tayong nababasa, narinig o nalaman na ginawa pong pag-aaral sa sapat na kaalaman ng mga botante tungkol sa party list system. Hindi kaya din po ito ang pagkukulang dito at panahon na rin po para mismo ang COMELEC ay maging proactive dito para po bigyan ng edukasyon ang taong bayan. Ano ba ang ibig sabihin ng party list election? Okay, magandang tanong po yan. Sa mga voter education program ng maraming election watchdogs, hindi lang kontradaya kundi yung iba pa, kasama rin yung yung ilang remarks about the party list elections and the party list system. And to be fair to the COMELEC, sa pagkakaalam ko, kahit sa kanilang mga module, kasama yung party list, pero tama ka Ted, kulang pa. At kailangan pag-ibayuhin pa yung pag-aaral tungkol dito, lalo na yung critical analysis of how it has been bastardized through the years, I'm sorry to say. Tapos, bukod pa rito, dapat din nating i-expose yung mga political clans, yung mga malalaking negosyo sa kanilang paggamit, sa kanilang pag-circumvent ng batas just so they can have additional seats in the House of Representatives. Kaya, alam mo Ted, sa usapin ng voter education, hindi yan sober and sober analysis of the election system. Dapat talaga maging critical and adversarial tayo. Tapos ito, hindi naman natin pinupuna yung media at di naman natin sinasabing kasalanan nila. Pero sa aming pag-aaral, nung ako ay consultant pa ng Center for Media Freedom and Responsibility, kasi pinag-aralan din namin yung election coverage through the years noon, lumalabas na sa panahon ng halalan, underreported aspect ng election coverage yung party list race. Or kung naku-cover man, ito ay dahil sa merong sikat na tumatakbo, tulad na rin sa senatorial and local elections, hindi lahat naku-cover, kundi yung mga pro-administration candidates na bibigyan ng undue advantage, airtime or space sa media. Tapos yung marami sa mga party list groups ay hindi talaga nabibigyan ng kaukulang espasyo para i-articulate yung kanilang mga adikain o yung kanilang mga pangako sa electorate. Kaya Ted, may susing papel din dito yung media sa usapin ng party list elections para magbigyan sana ng kaukulang coverage. Kaya, kumbaga may mga notable exceptions. So, syempre, kasama na kayo roon sa nagbibigay ng kaukulang espasyo sa party list. Pero, sana mas marami pang mga programa at mas marami pang news media organization yung magfo-focus dito. Asking the critical questions and exposing certain party list groups for what they really are. Mahalaga po yun. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.